Praise the Lord. So our brother and sisters who join with us online, we welcome you and thank you for always joining with us online. And yes, we have brothers and sisters here, somewhere here from Mandawi. Ayan no, wireless Mandawi. We welcome brother with the love of God. Ayan, naasay duha diri, no, kauban ni Brother Gerald, giabi-abi diha sa presensya sa Dios. This is the beginning of our fellowship. Ayan, no? So, kanatong tanan, giabi-abi ta diha sa presensya sa Dios. Yan, so feel free samtang maminaw ta sa pulong sa Dios nga atong pag-ambitan karon. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta man ta? Gikan atong Domingo, hagtod karong adlawang Domingo. And by the way, sending love and regards from our missionary, nila ni Pastor Waldo and Pastor Dorothy Payor. So they send message to you to say I love you and regards to all of you. Ayan, no? So si Pastor Dorothy still, naapa sila sa US, naapa siya sa US. And si Pastor Weldon, doon na lang siya gipaminaw, no? Sa iyang lawas. But he's always in our prayer, no? Sila sad kanunay sad sila, nagampo alang kanato. Amen. Okay, now, atong hisgutan, ready na ba ta nga maminaw sa pulong sa Dios? Yan, no? So, let's talk about God's rescue operation. Ayan. Thank you, by the way, worship team, for the songs. God's rescue operation. And then, ang kanta kaganina ningon siya, I'm gonna see a victory. Di ba? For the battle belongs to the Lord. And now, we'll talk about God's rescue operation. Atong ablihan ang atong mga libro dinhi sa libro sa 2 Chronicles, chapter 20, verses 1 to 24. Atong basahon sa Bisaya. Kaya akong nakita, puro man ta Bisadya diring dapita or puro ta Pinoy diring dapita. So okay ra ba nga atong basahon sa Binisaya? Ready na atong Bisaya diha, igsoon? Yan, 2 Chronicles or Ikaduhang Kronikas. Yan, no? Ikaduhang Kronikas chapter 20 verses 1 to 24. Ayan. Okay, sige, English diha. Palihog lang ko pasunod, pero Bisayaon ako pagbasa diring dapita. Human niini, gisolong si Josaphat sa taga-Moab ug sa taga-Amon, uban sa pipila ka taga-Mion. May pipila ka tawo nga nagbalita kaniya nga may dakong panon sa katawhan gikan sa Edomya, tabok sa patayng dagat, nga miabot sa Sontamar o Engadi aron sa pakigubat kaniya. Verse 3, nalisang si Josaphat og midangop siya sa Ginoo. Gimanduan niya ang tibuok katawhan sa Juda, nagtigom aron sa busa. Okay, wait. Okay, nawala ang ako ang mata diring dapita. Busa ang katawhan sa Juda, nagtigom aron sa pakigtabang sa Ginoo. Pagpakigtabang sa Ginoo. Ang katawhan gikan sa tanang syudad sa Juda miadto sa Jerusalem sa pangaliupo sa Ginoo. Verse 5, unya si Josaphat mitindog, taliwala sa nagkatigom nga katawhan sa Juda ug sa Jerusalem didto sa templo sa Ginoo at tubagan sa bag-ong hawanan. Miingon siya, O Ginoo, Dios sa among katigulangan, ikaw ang Dios nga anaa sa langit. Ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Anaa kanimo ang tanang gahom, busa walay musukol kanimo nga mulampos. Verse 7, giabog mo, O Dios, ang mga nagpuyo ni ining yutaa aron ang imong katawhan, ang Israel, makapanag-iya ni ining yuta nga imong gihatag sa mga kaliwat ni Abraham nga imong higala. 8, ania na sila nagpuyo og gitukuran kanilag templo aron pagpasidungog sa imong ngalan nga nag-ingon sila, kun moabot kanamo ang kadaot, ang gubat, ang silot, kamatay o gutom, muanhi kami dinhi sa templo, kay ania man dinhi ang imong presensya, mutuaw kami kanimo sa panahon nga magkalisod-lisod kami
ug imo kaming tubagon og luwason. Jis, karon nakita mo ang katawhan sa Amon, sa Moab ug sa Edomya nga wala nimo giipasulong sa Israel sa dihang gikan sila sa Egypto. Busa ilang gisayloan ug wala niya pamatya. 11, apan karon ang ilang gibalos mao ang pagsulong aron paghingilin kanamo ni ining imong yuta nga imong gihatag kanamo. O Dios, dili mo ba di ay sila silutan? Wala kami mahimo batok ni ining dakong panon sa katawhan nga misulong kanamo. Wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton apan misalig kami kanimo. 13, ang tanang kalalakinan sa Juda uban sa ilang mga kabataan ug mga asawa mitindog uban atubangan sa Ginoo. Unya mikunsad ang espiritu sa Ginoo kang Jahaziel nga anak ni Zacarias, anak ni Benanias, nga anak ni Jeiel, nga anak ni Matianas, nga usa ka Levita kaliwat ni Asaph. Ayan, hapit na Jewel, no? Og miingon siya, pamati kamo, katawhan sa Juda nga mga taga Jerusalem, og ikaw talahorong hari. So it is addressed to Josaphat. Nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo angay malisang ug maluya tungod sa kadako sa panon sa kaaway nga misulong kaninyo, kay ang gubat dili inyo kundili iya sa Dios. For the battle belongs to the Lord, di ba? 16. Ugma, dasdas kamo kanila, inigtungas nila sa sis. Inyo silang makitaan sa daplin sa walog sa sidlakang dapit sa kamingawan sa Jeriuel. Dili kinahanglan makigubat kamo kanila. Pabilin kamo sa inyong nahimutangan, mao ni ang instruction, og paghilom aron masaksihan ninyo ang kadaugan nga himuon sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo kahadlok. Ugma, dasdas kamo kanila, ug ubanan kamo sa Ginoo. 18, unya miyuko si Josaphat, ang nawong sangko sa yuta, ug ang tanang lumulupyo sa Juda o sa Jerusalem nang hapa sa yuta at tubangan sa Ginoo, ug misimba sila kaniya. Ang mga Levita, nga mga kaliwat ni Kuhat ug ni Kura, nandindog sa pagdaig sa Ginoo. Ang Dios sa Israel, nga kusog kaayog tingog. Unya sayo sa buntag miadto sila sa kamingawan sa Tikwa ug samtang nang lakaw sila miingon si Josaphat, pamati kamo kanako katawhan sa Juda ug Jerusalem. Salig kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug maglig-on kamo. Tuo kamo sa iyang mga propeta ug mamalampuson kamo. Human siya makigsabot sa katawhan, nagpili siya mga tawo aron may mag-awit alang sa Ginoo nga nagsulob og sagradong besti. Samtang naguna sila sa kasundaluhan, mao kini ang ilang giawit. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Di ba naikanta na sa English? Di ba? Give thanks to the Lord for He is good. Nya napatoy kanta pod for and His mercy endureth forever. Di ba? Sa dihang nagsugod na sila pag-awit sa pagdayeg sa Ginoo, gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amon, sa Moab ug sa Edomya nga misulong sa Juda og naparot sila. Take note, kay ang kasundaluhan sa Amon ug sa Moab miunay man sa pakig away sa taga Edomya ug sa nahurot na nilang pamatay ang taga Edomya, sila na usab. Again, sila na usab ang nag-unay sa pagpinatyanay hangtod sa nga nangahurot silang tanan. Ayan, no? Amahan, salamat na ini nga pulong nga among pag-aambitan karon. Salamat sa dihog nga imong ihatag sa imong alagad. Ang amo kaning surrender diha kanimo samtang mo partake kami. In Jesus name, amen. Ayan. So God's rescue operation. Unsa man daay buot pasabot aning rescue? Kay doon na may rescue, no? So rescue. Unsay buot pasabot sa rescue? Rescue means is to save someone. Yan, no? To save someone from a dangerous or distressing situation. Sorry, nakalimot ko naman dahil ko diri. Yun, no? So save someone from a dangerous or distressing situation. Or it is an act
of saving or being saved from danger or distress. Sa binisaya pa, kanang pagluwas ba? Di ba? Pagluwas, pag-rescue. Ayan, mauna na yun. Di ba? Now, kung ay naa may rescue, pasabot, doon ay problema. Doon ay nahitabo. Nga nung gikinahanglan ang rescue. Di ba? Kaya naa may ingon God's rescue. And the rescuer here is God. But why there's a rescue? It's because there's a problem or there is nahitabo. Ayan. Number 1 is Judah was being invaded by a confederacy of nations. Pasabot nga ang tribe of Judah or ang lugar sa Judah gisulong. Di ba? Gisulong, unya, dili lang kay usa ka nasod ang nagsulong kung dili tulo. And not just only 2 or 3 persons or people nga nagsulong diha, kung dili 1,000 nga mga sundalo nga nagsulong dito. Unya, ang ilang purpose nga nung nisulong sila, it's because gusto nilang papahawaon nila ang mga tribo sa Judah. Yan, maunang problema, di ba? Sa dihang nahibawan ni Jehoshaphat ang hari sa Judah, nakasabot siya nga dunay nisulong sa ilaha, they were hopelessly outnumbered. Nalisang siya, di ba? Nalisang siya, na nikalit siya, unsa na, kung pinakuan pa, pina-expression pa ni action siya kabalakag, ni action og kalisang. Di ba? Pag-ingon nga, Jehoshaphat, dunay nagsulong na tulo ka nasod. Ha? Dili pa mo ingon, okay. Tulo, okay. Di ba? They were hopelessly outnumbered. Nalisang siya. There were no human solutions and they became dismayed and terrified because their situation is unsaman. Grabe na, di ba? Naa na sila sa kalisod. Ikaw ba kuno sulungon? Naagani mo sulong na to, usara ka buok tao mo sulong na to dito, tumitibok-tibok ang puso mo. Di ba? How much more kani, unya ang purpose pa jud, papahawaon ka sa imuhang lugar. No? Ang tibok tribo papahawaon. Unya daghan kayo sila and they don't have army. So unsa man, Judah was weak militarily. Pero unsay gibuhat? Ingon siya, "Oh, our God, will you not exercise judgment upon them? For we have no might to stand against this great company that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are upon you." Take note. Ingon siya, "We do not know what to do, but our eyes are upon you." Sumbong siya, di ba? Wala naman siya military. Oh, God. Di ba? Sumbong siya sa Ginoo. And there are times in our lives, mukalit sad ag-atake ang kaaway sa atong kinabuhi. Nakasuway ba ta? Tulura jud ka buok di ay. Nakasuway ba ta nga gi-atake sad ta? Nga gisulong sad ta? Yes. Di ba? Kana bitang perti na nimong ninduta kay sa imuhang kapi-kapi. Maayo na imong pagpangapi with matching pandesal. Wala ko gibayaran sa pandesal, pero with matching pandesal nga imong gituslo dito sa kape. Unya nindot na kaay mo ang feeling. Naaray ni kalit dito ni mong balita nga mao kuno ni, pastora, mao daw ni, gwapa daw ka. Sana all. Kinsa nag-ingon? Di ba? Bitaw. Pero di ba, dunay mo kalit og sulong sa imuha, aglain-lain nga mga klase nga sulong or away nga moabot sa imong kinabuhi. Maybe financial. Di ba? Maayo ra nimong kapi-kapi, nakalimot ka, putlanan da ita sa veko. Nya maayo ra imong pagkapi-kapi sa di ay to na anay notice for disconnection kay wala na kay tubig, putlanan ka sa MC. Maayo ra imong plano-plano samtang nagkapi nga karon mag-itulyukan ko unya pagkahuman nanawag di ay nimo kanang unsa nang utanganan sa kuan sa mga cellphone, kanang home credit. Di ba mo kalit kag katukan? Makapangladok pud ta bisag init ang kape murag matiwas na tog inom. Di ba? Lain-lain or siguro lain-lain nga kind
nga problema, family matters maybe. Relationship maybe sa atong pamilya or siguro sa ato ang trabaho or siguro sa ato ang eskwela. Di ba? So lain-lain. And then makaingon ta nga, suko na ako. Ayoko na. Di ba? Katawa mo si Sister Jing, basta maingo nga, it hurts, you know. Di ba? Ayoko na. Suko na ko. It hurts, you know. It hurts. Di ba? So, and then with that, things appear to be hopeless. And we are in a fight that we think we can't possibly win. Mao bitaw na kasagaran kung mabalitaan nimo, usahay dili ko ganahan maminaw sa balita tungod kay negative kanunay. Doon ay madungog nato nga doon ay nag-suicide. It is because they're trying, di ba? Nga naa sila'y mga problema na ay mga na-encounter nila and they're trying to solve with themselves. And they don't know what to do. Di ba? And they think nga maunay solution. Di ba it's sad? Nga makadungog ta nga dunay naghikog. Maayo ra nilang katawa-katawa niya pagkahuman naghikog na di ay. This is not the solution. Di ba? Nga maghikog because naapay pag-asa. Maybe ikaw o ako. Ayan, no? So dili lang kay ako. Walay exempted diring dapita. You and I are involved in a spiritual war in the unseen realm. And it's true. Every day in our lives. Every minute, every hour. Every day, every week, every month and a year. Do na jud. As long as we live, as long as naapata diri sa world, we can encounter og spiritual war. Diba? Kada usa na to. God's word. Murag dili man mo kuan kumbinsido sa akong giingon nga maka-encounter ta. Murag magnaay ni ingon ba nga dili oy naa naman ang Ginoo sa ato ah. Murag nakig-debate mo na ko yung una eh. No? God's word makes it clear that we will have times of trouble sa asaman. In John 16 verse 33, ingon siya dire, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Mauni ang babala sa atoa. Mauni ang caution. Dunay caution. And again, brother and sisters, sometimes I heard, if na ako'y counseling, sometimes I heard nga mingon nga, Pastora, wala gyud ko naka-encounter ani sa una. Katubitang wala pa ko na born again, wa gyud ko ka-encounter ani mga problema. Karon na hinuon nga na born again ko, nagkaingon-ingon naman noon ni akong kinabuhi. Nya magbukad-bukad gyud ang simod bag palaban nimo ba? Unya wa pa ka maglisod kag sud. Grabe jud kay pastora usahay bitaw. Magmahay bitaw ko nganong na born again ko. Di ba? And there's a caution because again, brother and sisters, if you are in God, it's not a better process. Why? Again, we are facing spiritual war. Kinsa may kontrabida sa atong kinabuhi. Ayaw lingian ang imuhang katapad. Why lingi ay diring dapita? Lingi manoon. Kinsa may kontrabida sa atong kinabuhi. Kung dunay salida, naghimo pud biatag salida diring dapita. Kinsay kontrabida sa imong kinabuhi. Ang asawa tanaw na pud dayon sa bana. Way tanaw sa bana. Di ba? Way tanaw pud asawa bana, ayo tanaw sa asawa. Yan. Uyoy, nangita kinsay kontrabida diri ay. Bawal mag-judge. Di ba? Again, ang kontrabida sa atong kinabuhi, maong yawa. Amen? Ang kontrabida sa atong kinabuhi, mao ang atong kaaway. Di ba? Kaaway ba nimo ang imong anak? No. Kaaway ba nimo imong asawa? No. Kaaway ba nimo imong bana? No. Kaaway ba nimo imong office mate? How about ang imong schoolmate? How about your boss? No. But your enemy is unsa man? The devil. Di ba? That's why, unsa iyang giingon? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Pero mo na iyang caution. Mauna iyang babala for us to have heads up. Aron ma-aware ta. But, dili ra kutob diha. Mauna iyang promise sa ato But,
take heart, I have overcome the world. Mao na yung gingon. And then unsa man na, buhaton pa ba na niya? No more. Humana. Di na kay buhatonon pa. Humana, it is done. Nga iya nang gi-overcome 2,000 years ago. And that Satan has no authority nga mo distract sa mga anak sa Dios unless imong entertainon, unless kung imong i-welcome, unless imong panggaon, pakapiha. Hindi ba? Tagaig, biscuit. Every time you declare that I am the son and daughters of the Most High King, take heart, God overcome the world. We are surrounded by God's protection and that Satan no more. Di ba? Wala na siya'y gahom nga manghilabot sa atoa. And if that enemy will try to strike you, and if that enemy will try to attack you, then remain in the presence of God, because in His presence there is peace. Pero kung magpabilin ka sa kalibutan, kinabuhi nimo yagaw. Kinabuhi nimo kadzamukat. Unya ang walay labot, madalahig pa. Kay sa photo naman ka, unya sa diyan sa photo na ka maingon ka, ayaw kog sa muka. Igo ka kumuron. Hindi pa? But again, take heart. I have overcome the world. Mo na'y promise sa Ginoo. Di ba? Dunay mga pipila siguro nato or kitabang tanan na atay mga struggles sa ato ang fear. No da matay kahadlok? Nag-struggle ta sa ato ang fear? Kana bitawng imong gitry to conquer imong fear, but the more that you conquer the fear, the more ang fear mutaas na hinuon. Di ba? Mulabaw pa hinuon siya. Lord, I try to conquer my fear, and the more ang fear nga makiglaban o makig-away nimo ang fear. Ayan. Sa asa man nga mga butang nga do natay kahadlok. Siguro sa ato ang mga bad habit. Unsa man ato mga habit? Di siguro inigmatan na to habit ha? Unsa man ang habit? Kanang nasanayan, mao ba na ang habit? Kanang kasanayan nato, kanang ato ang na comfort zone nato. Di ba? So, kita ramay na sayod kung unsa ato ang mga bad habit. And maybe do na tay fear sa ato ang mga relationship. Hala, LDR man mi oy. Basig makakita no kag lain di ha. No faithful baya jud ko diri noy mo. Wala gid oy, wala jud babe. It na yo, where na yo here na mi. Unya na late pagani pag-abot nganong naulahi ka. Asa kagikan, ambing pitaka. Di ba? Relationship issues. Kaya nga naman, do na kay fear. Nga basig mangita siya laens. It hurts, it hurts. Di ba? Or siguro sa mga asawa o bana, do na say fear. Ayay, choy naman kayo na akong bana, oh. Nagka-choy na magidmayo, nakasakay mag-views. Ayaw, ana, way personalan rin dapita. Choy naman kaayo. Dugay manabot na las noibihan man. Yay, di ba? Ayaw, ana. Way unay. Ayaw lagi lingi ay mga kauban, di ba? Ako ra. Di ba? So na ay relationship issues. Or siguro sa imuhang member of the family. Tingali wala nagkasinabot ang anak ug ang ginikanan. Or siguro ang ginikanan nag-ugta sa mga anak. Doon ay mga fear. Saan ang kay ugmaan akong mga anak no? Ginubutay buhi pagani ko, nag-away naman na sila. Uy, unsa kay kuan ani? Na anak kay fear. Di na lang kung magpatay-patay. Uy, kung magpatay-patay mo samot, man dyan sila kamatay. So doon na kay fear. Di ba? Or kung wala man gani siguro na, maybe sa imuhang health or sa health sa ato ang family. Di ba? Andi na atay fear. Kanabitang ubuhon tagbali usa na ka semana, mo aksyon biya pud tagkabalaka. Kay basig na unsa na tawag ana kanang Ma'am Jing na pneumonia mao ba na?
Kana na lang para sample TV. Hala, murag nagkagalkal naman dyan na imong pagkaubo, oy. Kuyawan naman ko, ana, oy. I-separate na to nimong plato, be. O imong kutsara. Kusog mag ang signal diring dapita. O di ba? Nahagradlok, nakaduna na fear. TV na yun eh. O niya, inigubon mo perting dago. Wa na yun. Langkat. TV na yun eh. Di ba? Do na fear. Tinuod ba na akong istorya? Ya kita ra ba maayo kay ta magduktok-doktor sa atong kaugalingon. Upuhon ra gani kadali kay nakasimhot ra kag aso, wa na gitibi na ka. Maay kay kamuhimo og sakit nimo gitibi na magikuan. Sakit to nagiko di ko mahugas plato ma. Di ko kalungagan ni ma kay abog kayo ma. Aso kayo. Di ba? Daghan kayo mga alibis. And it sure do na tay mga fear. Maybe the fear sa mga ginikanan is ang future sa ilang mga anak. Makahuman baka ni ako mga anak. Unsa kay ugma ani ako mga anak no? Na may usang nga bidlungon oy gabiin naman mauli unsa kay labas ani oy. Ningon sila mag-engineer, pastilan og di nimo mag-engineer panday yung padulngan ani ba? Okay ra gyud kung panday, kung tarungon kwarta mangyapon. Pero kanang panday guba, pastilan wa gyud ulawan akong pamilya ani. Ug dili ni doktor di makaw mag-doktor. Nanambal man kini ba? Di ba? Kanang dagot-dagot uguan, grabe na jud ni. Di na gyud maayo, di ba? In short, do na tay mga fear. Tama? Lain-laing klase sa fear. Kita pud personal kung nang eskwela ta, unya kahuman baka ko ani. Makakuan labi pa karon daw na mga engineers diri ha. Mo take sila sa ilang exam, brothers engineers, don't let the fear nga naay space. Ayaw gid butangig fear. Makapasar baka ko dili. Nakahuman ba ka sa imong pagka-engineering? Si God mo ay nag-start ana and He's the one who finish it. Amen? So no more fear. Ayan, claim it kay mo binaihang promise sa atua. Not to harm us, but to give us hope and a future. Ayan. And then so, when you give your battle to the Lord, unsay mahitabo? When you give your battle to the Lord, you are in a position for victory. Ayan. So naputol di ay dihang dapitan, no? So when you give your battle to the Lord, you are in a position for victory. Ayaw suluha ang away. Ihatag na sa Dios. Kaya again, unsa to? For the battle belongs to the Lord. Dili na imo, no? So ayaw pag angkon-angkon diha nga dili nimo makaya. Yan. So now, naay procedure. Kay rescue man ni. Di ba? So there's a procedure and method. Or dunay pamaagi kung unsaon ta nga ma-rescue. Kay magpa-rescue man ta. There's a rescue operation man mi. So there's a procedure. And number one, nga atong buhaton, when there's an attack or problema sa atong kinabuhi, ayaw pagmukmok sa imuhang kwarto. Ayaw pagsulo-sulo diha. Ayaw pag-imot-imot nga ang imong mata murag na paakan og lampinig nga nang hubag na maayo perti nimong hilaka. Unya napasmo ka kay di ka ganahan mo kaon kay ngayon naman di ka ganahan makakita og dagway sa imong silingan o sa imong kapamilya kay nga naman na problema baka. But instead, unsa? Run straight to God. Pareha sa kinabuhi ni Jehoshaphat. Sa dihang dunanay atake sa iya nga tulo ka, lugkanasod ang nag-atake sa iya. Unsa man ning gibuhat? Nalisang siya, but unsa ning gibuhat? He set himself to seek the Lord. Unsa man niyang giingon? Niingon siya, Lord, I don't know what to do, but my eyes is upon you. Di ba? Mo to yung giingon kaganina. And then unsay gibuhat? Wala siya ka nagpabilin sa iyang pagkalisod. Naku, unsa akong buhaton ani? Nagay matiruhan mangita ni mga matay, mangita ni manghawa, mangita ni napita. Wala nagingon ana. Nalisang lang siya, but unsay gibuhat? He set himself to seek the Lord and proclaim a fast. Di ba? Iyang gigather ang iyang mga katawhan. Unya iyang gi-instruksyonan ang iyang mga tawhan, mag-ampo ta, magpuasa ta. Nya kinsa may nagtapok dito ang tanang mga kalalakinan, tanang mga kabataan, uban ang ilang mga asawa, nag-gather sila dito sa templo ug nag-ampo sila.
Di ba? Napabilin ba sila sa ilang pagkalisang? Napabilin ba si Jehoshaphat? Kaya kung napabilin siya sa iyang kahadlok, walay mahitabo, siguro patay silang tanan. Or siguro makahawa sila dihang dapita. But he ran straight to God. Wa siya nagpabilin sa iyang kahadlok, but he ran straight to God. He set himself to seek the Lord. Og mauna ang atong angayan nga buhaton. Di ba? Seek the Lord. Ingon siya diri. Then Jehoshaphat feared and set himself determinedly. Okay? As his vital need to seek the Lord, and he proclaimed a fast in all Judah. So tanan ilang gay po asahan, nagfasting sila. And samasad sa atua. Jehoshaphat initially felt fear, but pushed past fear and determined to seek the Lord for comfort and guidance. Di ba? Naa siya, dili dayag sa iyahang kasing-kasing nga nahadlok siya. Apan niduol siya sa Dios. Iyang gitugyan ang iyang kahadlok o katong makig-away kanila, wala to niya gidasdas diretso. Wala siya nakig-away numingon nga, naaday mo diri, unsay gusto ninyo ha? Wala ni ana si Jehoshaphat. Nganong naa mo diri nga ako ning teritoryo? Nganong naa mo diri? Wala nagingon ana si Joseph. But instead, he gathered his people and command to pray and fast. Di ba? Duol sila, adto sila nagpalaban sa Ginoo. Ayan. So, kumusta man sadta sa dihang kita? Mubati sadta og problema. Sa dihang dunay you feel nga this is hopeless na. You feel, na ay mga times, na ay mga instances, you can say, this is it. Murag, dili na nako kaya. Murag, kanabang kantang, gusto ko nang bibitaw. Bumitaw, unsa na. Pinakanta na kag, gusto ko nang bumitaw. Di ba? Kaya wala na eh. Di ba? But Jehoshaphat know that only God could give him a plan that was sure to succeed. Ngadto lang sa Dios because He is the perfect help in times of need. Ingon ana ba ta? Sa dihang naatay problema, ingon ana ba pud ta? Or mangaway ta sa atong bana? Or mangaway ta sa atong asawa? Bunala na lang nato atong mga anak. Or kita mga anak, pasyagit-syagit na lang tadayon. Di ba? Kada bang naay patama, di ito naaraday kay problema. Run straight to God. Di ba? Kay siya ang perfect help in times of need. And ikaduha, pray. He prayed. Yesterday in our ISOM class, naaman nila si Sir Galo and si Brother Arky, we have a good time sa amo ang topic sa among ISOM yesterday. Because we talk about the power of prayer. And prayer is the first imong duulan. And the first thing nga mao'y atong buhaton. Because prayer is, unsa to sir? Ang prayer, unsa to Brother Arky? Prayer can, unsa man? Can give us strength. Can help us grow spiritually. And then, makahatag na to consistency sa atong communication sa Dios. So, Jehoshaphat prayed. And when he prayed, he recognized greatness of God. Giyon sa man niya pag-recognize, ingon siya and said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over the kingdoms of the nations? In your hand are power and might, so that no one is able to withstand you. Iyang gi-acknowledge, iyang gi-recognize ang greatness sa Ginoo, ang iyang pagkamakagagahom. Ang posible nga buhaton sa Dios nga imposible para sa tao. Kinsa may makaingon nga imposible? I mean nga posible ang gubat nga nisulong dito sa ila. Naa na baya? Padulong na baya? Di na ka pwede makaingon, palitag wire dito para atong koralon, para dili takuan. Uy, order o kawayan dito, pagdali dayon mo, wala na. Kay padulong na sila mo, asdang na. Iya kung tao ang imong tawhanon, wana, patay, bahala, patay. Di ba? Manabla na lang ka, bahala, patay, kamo tago mo dito, naasaging tago mo dito. Anak na lang ka, anak lang siguro. Di ba?
Kung asa mo makakita, kanya-kanya. Nya kuha rin ka to sa imong microphone. Kanya-kanya karon bisag asa tadapita, pwede mo makatago. Kay naa padulong atong kaway. Sige, sige. Og naa mo'y makitang kawayan, hala pud dali mo kural diha. Di na ingon ana. Di ba? Pero unsa may ang gibuhat? Recognize greatness of God ug iyang gisalig ang tanan sa Dios. Ayan. When trouble comes, ingon siya dire, when trouble comes and we know we are facing an attack of the enemy, wait sa kadali, asa na ni Dapita? Palihog kuno ko diha. Ayan, no? Okay, ni Arang. When trouble comes and we know we are facing an attack of the enemy, unsa man atong first response nga buhaton? We should be to seek guidance and comfort from the Lord. Mao jud na ang atong buhaton. Wala nay lain pa. Ayaw na pagliko-liko kay hanuman siya ra gyud ang atong kadaganan. And when we hear from God, unsa man, faith ang atong pagtuo fills our heart and drives away fear like nothing else will. Di ba? Wala na kahadlok kay nganuman ang imong pagtuo maoy makatapon, no? Maoy makapuno. Diha sa imong kasing-kasing if you just put your trust to God. Mao ni ang prayer ni Jehoshaphat. We do not know what to do. Pero unsa ingon? I do not know what to do, but my eyes are on you. Same to us. Fix your eyes to Jesus. Fix our eyes to Jesus. In siya sa verse 12. Oh, our God, will you not exercise judgment upon them? For we have no might to stand against this great company that is coming against us. Again, we do not know what to do, but our eyes are upon you. Again, iyagyapong gisangat ang away ngadto sa Dios. Iyagyapon gi surrender ang atake ngadto sa Dios. My eyes are upon you. Yan. There are 3 things Jehoshaphat did. No? Kay rescue man eh. So doon ay tulo ka butang nga iyang gibuhat. First, he admitted that he had no might to stand against his enemies. Wala siya nagpa-pretend. Di ba? Wala siya nagpa-aroing nun. Oh, kaya na nako. Daghanta. Sige. Ato nang gubaton, no. He admitted that he had no might to stand against his enemies. Same to us. Lord, I am nothing without you. Lord, na ako'y problema. Dili na ako ni suluhon, Lord. Tungod kay naa ka, imo kong anak, papa ka nako. Ang papa mooy mulaban para sa anak. Ito o ba ta? That our Heavenly Father mooy mo fight against sa iyang mga anak. Yes, naaman dyan ni akong papa, dako man kay nag-amin, sa dihang nag-eskwela ko high school. Nihila ko atubangan dito sa ilaha, pauli ko. Niya, stricto kay ni akong papa, pag malate, may piti man mi. Naaman dyan ni akong papa, way, unay brad, no? Pero, piti mi, ani, stricto kay ni akong papa. Minonitor ang amo ang oras, ug manguli mi. Pero na may panahon nga, niuli ko sa balay nga, gitry yun ako nga magpaka-strong. Unya kay daghan mo kay trabaho na, Miss Probinsya, laking kuan ba ni? Laking probinsya. Unya pag uli na mo sa balay, naihatag ang assignment among papa, manguha ko pasaw sa baboy, mutugway pa mi sa among kabayo. Unya napay mga kanding, daghan kay trabaho. Samtang naghiwa ko sa kangkong, kay wala man iuso ng mga producer feeds karon. Sa karon ra man na, pero sa una kangkong. Unya kanang bani sa saging mao nay among ad-adon. Samtang nag-ad-ad ko sa kangkong, nya sa gula na namog tahop ikahuman, nagsagol ang sabaw sa luha dito sa tangkong, lami kay suyop sa baboy bitaw. Unya nakitaan sa akong papa, nganong naghila ka? Wala ra man pa. Nganong naghila ka? Wala ra gyud gihapon. Nya kani akong mama makigaway man ni akong mama. Unya karon nakitaan nila. Kay naamay nakig-away nako ingon ako papa. Ilis kay manglakaw ta. Kuyawan ko kapasig iyang sumbagon nitong kakontra na ko kay astig-astigan man pagkunuhay ko. Hindi ba? Giduol gid sa akong papa. Kay ngano man dili siya ganahan iyang anang masakitan. Ikaduha kaning stripe dire, kita nimo ni nindot kayo ning pagka mark dire.
na-slice ni, kay naay silingan na mo, na nagputol og tubo. Nangayo ko, iyang gijokan ko niya siya. Kani imo so naputol jud ni. Akong mama ug akong papa. Biradyo ko niya, sulong among silingan. Nagtanaw ko, nabay ko chilyo po na akong mama, wa mo po noon. Ya, siya kita siya, aplihi mong balay, nga nung imong gihiwa ang kamot sa akong anak. Kana akong mama, pangutan na kung sa nakaisog. Pagwa para na, pero isog na. Aplihi inyong balay, gawas dire. Gamay mo kayo na akong mama, karon tambok na siya, pero gamay ka na siya sa una. Isog kayo niya, akong pupapa, gawas. Tagsaram ng laki, istorya ka ng bayan. Pero laki, gawas. Di may muhawa, di ka mo gawas. Gawas. Kuyawan ko ng silingan, katubag to as gawas. Nga sa sulod, nga ano di ay, gawas. Nagka-istorya sila, wala noon sumbagas, ang papa nag-settle sila and ask forgiveness. But again, why I shared to that? Because Papa wants to make sure that his children are in a safe hands. Amen? That's why karon, asa man ta mo adto, don't let fear will drive you. Because every time, wherever you go, whatever things you do, your Heavenly Father are carrying you in the palm of His hand. Safe ta, dili. Safe ta. No? And second, he admitted that he did not know what to do. Iya John surrender sa Lord, di wala ko, di na ko kaya ni, wa ko'y mahimo ani. And he said that their eyes were on God. Lord, padayon kog focus sa akong pagsalig diha kanimo. And these three things put Jehoshaphat and the people of Judah in a possession for miracle. Take note, unsa nga miracle ang gibuhat diring dapita. Kay iya man ang gisurrender tanan, iya man ang gisalig, gisangat man niya nga away ngadto sa Dios. Unsa man ang iyang gibuhat diri, no? So in a similar way, we also need to realize that we are totally dependent to God to solve our problem and we can't do it on our own. Tama ba? Yes, without help of our Heavenly Father, we are nothing. John 15:5, ingon siya, Jesus said, apart from me, you can do nothing. That's why ayaw in taon i-priority ang imong mga priorities. Ang mga priorities. Ayaw in taon ibutang og last priority si Jesus, ang Dios sa imong kinabuhi. Because apart from Him, we are nothing baya. Labi pag healthy ta, labi pag naa pa tay mga kwarta, labi pag naa tay daghan nga mga unsay naa diha tanan, dili tabi makahinumdum usahay sa Dios. Pero sa dihang nagkasakit na ta, unya wala na pag tay kwarta, daghan ba kay Lord, tagay lagi kong laing chance, Lord. Mo serve na lagi nimo, Lord. Kanabi to magkasakit na, ya kanang ako naka-encounter last week lang nag-visit me og kanang 50-50 ba? Ingon sila 50-50 kanang 50% kamatayon na, 50% buhi pa kay ginawa pa. Unya ana encounter nako dito. Unsa man jud? Gusto pa ka mabuhi dili na. Kung buhion pa ko mga lagad ko sa Dios. Wala kamatayon magsiguro ni. Unya pagkahuman, ug buhion pa ko mga lagad ko sa Dios. Igsuon ayaw hulata nga magingon ana. In Jesus' name. Samtang buhi ka pa, samtang may gininhawa, samtang may kusog, samtang may kinabuhi, unsa pa? Di ba? Alagara ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kusog, o sa tibuok nimong una-una. Amen? Alagara ang Dios. Ayaw pag-ingon, Lord, excuse lang sa ko karon, Lord. Ha? Di lang sa ko, ang simbahan na, arabitaw na, di bitaw na mawala. Again, be faithful in serving God. And because diha sa Dios, apart from God, we can do nothing. So take your possession. Unsa man ang possession? Take your possession of praise. Verse 17, ingon siya, you shall not need to fight in this battle. Take your possession, stand still and see the deliverance of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. And Jehoshaphat
bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord and worshiping him. And when he had consulted with the people, he appointed singers. Okay, take note, possession of praise. This is a possession of praise. When he had consulted with the people, he appointed singers to sing to the Lord and praise him in their holy priestly garments, as they went out before the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his mercy and loving kindness endure forever." Now, the meaning of Judah. Unsa may meaning sa Judah? The meaning of the name Judah is praise. And now, take note nga, take your possession of praise. So, unsa may gi-instruct ato kaganina? Kinahanglan nga, unsa to? Dasdas. Dili dapat mahadlok. Dasdas kamo, ugmang adlaw, dasdas kamo. Apan unsay kuan kaganina? Unsay instruction? Ayaw pakig-away. Dasdas kamo, ayaw pakig-away, sa dihang inyong mudasdas kamo ugmang adlaw, makita ninyo ang inyong mga kaaway nga muagi. Pero ayaw mo pagsaba ug ayaw mo pakig-away. Tan-awa ra nga muagi sila. Pero unsay unsay gi-instruct, take the possession of praise. Kay unsa man iyang giingon diri nga kinahanglan nga dunay mauto si Judah, dunay gi-assign nga mga praise and worship team. Unya, muutoy nag-una sa army ni Judah. Nagsige silag awit. No? So, okay, wait. So, sending Judah first symbolizes praise and leading the way. That's why take possessions in praise. Kita, sa dihang naatay problema, are we taking the possession of praise? Sa dihang naatay problema, are we saying, "Thank you, Lord," sa kani nga problema, kay naa ka nga makig-away para nako, or nagbagulbol ta? Sa dihang naatay problema, unsa na ba pud oy problema na sad, na solve na tong usa, problema na sad. Sige ba tag-complain? Sige tag-complain and complain, or we are always in a possession of praise? Bisan unsa ang problema nga ma-encounter nato, take the possession of praise. Lord, thank you. Lord, thank you for who you are. The battle belongs to you. Sige tag-praise. Sige tag-dayeg sa Dios. Atong ihatag ang tanan mga pagdayeg sa Dios. And then, unsa may buhaton na to, expect God to do something great. As Jehoshaphat and the people of Judah followed God's battle plan, the Lord delivered them from their enemies. Unsa man tong battle's plan? Katong ingon siya, dasdas. Ayaw pakig-away. Walay dapat buhaton. Tan-awa lang ninyo ang mga kaaway nga moagi. But kinahanglan magpadayon ang mga awit, di ba? And then, how did God rescue? Okay, diri na ta. How did God rescue this kind of operation? Okay, now, when Jehoshaphat appointed singers, diri, this is the good thing. That's why I have to encourage you to take possession of praise. Because when Jehoshaphat appointed singers to sing and praise at the head of Judah's army, the Lord defeated their enemies by confusing them so much that they killed each other. Sa dihang nagsugod na ang panag-awit o niagi na ang mga kaaway, diha na nakita nila nuna na kaaway, unsay gibuhat sa Dios samtang nagsugod na ang mga pag-awit, gilibog sa Dios ang mga kaaway. Gilibog sa Dios ang mga kaaway. Ingon siya diri, and when they began to sing and to praise the Lord, set ambushment against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who had come against Judah, and they were all slaughtered. Sa dihang duna na ang kaaway, unya nagpadayon ang panag-awit, gilibog sa Dios ang mga kaaway, ug silang tanan nagunay. Nagunay itong tanan nga ni sulong katong tulo ka nasod. Nagunay. Nakasabot mo kung sa gilibog, gi-confuse ba? No, gi-confuse sa Dios.
ang mga kaaway, og sila rapod nga nang sulong, sila rapoy nagunay og pinatyanay, duna ba'y nahabilin bisag usa? Wala. Di ba? So walay nahabilin ni isa. Now, for conclusion, ayan, conclusion na tayo, no? For conclusion, when you face with a battle and you don't know what to do, I encourage you to follow the battle plan gagihatag sa Dios sa kang Jehoshaphat and the people of Judah. Posible ba? Kung unsa ang battle plan sa Ginoo, posible ba pud nga mahitabo diha sa ato? Posible. Basta ato lang isurrender ang atong battle sa Dios. Walay imposible alang sa Dios. First, unsa atong buhaton? We have to seek God for encouragement and guidance, same as Jehoshaphat. I-surrender sa Diyos. Acknowledge your dependence upon Him to help you. Lord, dili ni nako kaya. Dili nako ni kaya sa akong kaugalingon lang. Gusto nako i-surrender ang tanan diha kanimo. Unsa man akong problema karon. Unsa man ang naa sa akong kasing-kasing karon. This kind of battle, this is not mine, but it belongs to you. Third, take your possession, worshiping God and giving Him thanks. And remember, finally, watch and expect God to move on your behalf. Makaya ba na nato ang atong surrender sa Dios ang atong problema? And again, remember that the battle belongs to the Lord. Amen. Ingon sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory, to give us victory. As you seek and worship Him, you will not only be in a position to win your battles, but also to enjoy your walk with Him and your everyday life more than ever. And today, brothers and sisters, as the worship team will come up on stage, I think karong adlaw is just only you and God knows unsa may battle nimo sa imong kinabuhi karon. Tingali ni Anhita diri karon bugat ang atong kasing-kasing. Tingali ni Anhita diri karon do natay mga struggle that we face within this week, or maybe we have naatay mga battle nga gi-carry nato for how many months and years. And whatever forms of battle, again, I will encourage you to run straight to God. Pwede ba daigo na to atong Diyos? And today is the time. This is the day that we need to surrender everything to God. Either it's relationship, either it is finances, health, or whatever form, give it all to God. Because the battle is not ours, it belongs to the Lord.